Alam mo ba na darating ang panahon na si Jesus mismo ang maghahari sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon? Hindi ito fantasy, hindi rin ito theory. Ito ay isang malinaw na ipinahayag sa Biblia. Pagkatapos ng kaguluhan sa huling panahon, may darating na panahon ng kapayapaan at katuwiran. At tinatawag na 1,000 year reign ni Kristo. Pero ano nga ba talaga ito? Kailan ito mangyayari? At sino ang mga kasama sa paghahari ni Kristo? Welcome to our series study about the end times. At yan po ang sasagutin natin sa pag-aaral natin. Sa Book of Revelation, chapter 20, verse 4, sinabi niya doon na, "And they live and reign with Christ 1,000 years." Sa panahon na ito, tinatawag na millennial kingdom kasi from the word 1,000, millennium or millennial kingdom. Ito yung panahon na kung saan si Jesus ang maghahari sa entire kabuuan ng mundo. Mawawala ang maraming kasalanan at magkakaroon ng tunay na katarungan sa kanyang pamumuno. Ang pangakong ito ay bahagi ng plano ng Diyos para ibalik ang kaayusan ng mundo. Tatlong bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Una, yung hari. Hari si Kristo sa mundo. Ito yung panahon kung saan si Kristo mismo ang magiging tunay na political leader and spiritual leader. Siya po ang magiging hari. Hindi ito kurap. Walang corruption, walang gahaman, greedy, and injustice. Lahat patas. Ang pananampalataya ni Kristo ay puno ng yung pamamahala ni Kristo ay puno ng katuwiran, righteousness, justice, katarungan at kapayapaan, peace. Ang pamahalaan ng Diyos ay mamumuno sa mundo. Ito ang panahon na kung saan makikita ng tao kung paano talaga dapat mamuno ang isang hari. At ang pangalawa, kasama ang mga mananampalataya sa paghahari. Sinabi ng Book of Revelation 20 verse 4 na ang mga tapat kay Kristo at ay maghaharing kasama niya. Ang mga nagtitiwala kay Jesus, ang mga nanatiling tapat sa Diyos, ang mga hindi sumusunod sa kasalanan. Siya ay magkakaroon ng bahagi sa paghahari ni Kristo. Ipinapakita rito na ang pagiging tapat ng Diyos ngayon na may eternal reward na po. Panghuli at pangatlo, pansamantalang tatalunin ang kasalanan. Bakit pansamantala? Sa panahon ng 1,000 years, si Satan ay bounded and chained. No? Hindi siya pwedeng mandaya sa mundo. Ang result niyan, mas konti ang kasalanan, mas marami ang kapayapaan at mas malinaw ang pamumuno ng Diyos. Makikita ng buong mundo kung ano talaga ang mangyayari kapag ang Diyos ang tunay na namumuno sa atin. So ang tanong, ano ibig sabihin nito sa akin? Tatlong bagay na nais ko rin pong ibahagi sa inyo. Una, may pag-asa ang hinaharap. Kung titingin natin, sabi natin wala nang pag-asa, meron pa. Hindi habang buhay ay ang kaguluhan sa mundo. May pag-asa pa. In the reign of the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, may gantimpala ang katapatan ng Diyos o sa Diyos. Naging tapat ka, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang mga manatili kay Kristo ay may bahagi sa kanyang kaharian. Pangatlo at panghuli, para sa atin, maghanda tayo ngayon. Hindi lahat kasi ng makakasama sa kaharian iyon. Ang tanong, handa ka na ba dumating sa araw na iyon? Ang pinakamahalagang paghahanda ay ang pagkakaroon ng relasyon mo kay Jesus. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan, muling nabuhay, binigyan ka ng bagong buhay.